ang First District House Assistant Majority Leader at chairperson ho, napaka-importante ng kanyang committee, ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, at syempre Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, walang iba kundi si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Kong, good morning ho, si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Okay, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo at importante maipaliwanag ninyo kasi itong tungkol sa dalawang impeachment complaint na hindi natanggap nitong nakaraan, no? Lalo na wala pa namang, kasi alam ko ngayon pala magre-resume ang session uli ng Kongreso, di ba? So, oo. Yeah, oo. Pero I understand, dinidepensahan nyo rin yung decision talaga ng Office ng Secretary General na hindi tanggapin yung impeachment complaint dahil meron ding important engagement doon time na yon si SecGen Cheloy Garafil sa Taiwan. Tama ho ba Majority Leader Zia? Well, una po, hindi po ibig sabihin na hindi natanggap, ay hindi na tatanggapin. Yes. Ang position ko po diyan dahil lumabas nga po 'yun So sabi ko kailangan din ma-explain sa ating taong bayan. Hindi po ito simple na reklamo Impeachment po ito. Halimbawa lang, no? Pag yung mga simpleng mga delivery services, talagang kailangan ang tumanggap kung saan naka-address yung tao na ito, 'di ba? So ganun din parang kung ako po yung magfa-file, talagang ako siguraduhin ko na ang tatanggap ay yung talagang authorized na tumanggap. Kasi ang pag-file po ng impeachment complaint, hindi po yung i-receive lang tulad po ng mga importante. Tama. Yeah. Ito po ay may proseso din po ito. Halimbawa, ifa-file po nila tapos meron pang panunumpa, no? Kaya nga tinatawag na verified impeachment complaint ito, may pipirman, etc. So, ibig sabihin po, importante po talaga ito at seryosong bagay ito. Hindi naman araw-araw ay may nagpa-file ng impeachment complaint. At saka long-standing tradition po talaga na ang tumatanggap ang Secretary General sa mga naunang mga impeachment complaint po na nakita po natin, no? Pangalawa, yung pagfa-file po ng ganitong klaseng impeachment, kung tatanggapin kung sino-sino lang po ang nandoon sa opisina ng Office of the Secretary General, ay baka po para sa akin, baka mag-create nga po ito ng bad precedents. Kasi po pwede ma-question, baka naman later on maku-question ito. Tama naman, tama. Yeah. Sabi nila, sino ba yung tumanggap? Halimbawa, may mga clerk doon, may mga assistant doon. Sila ba ay authorized na i-transmit ito sa Office of the Speaker. Yeah. Na hindi na sila bang pipirma doon sa verified complaint at hindi yung Secretary General. So, ibig kong sabihin, naintindihan po natin kasi actually ang issue talaga dito is baka akala ng taong bayan, baka hindi na i-accept. Kasi nagkataon wala po dito yung Secretary General. Ako sa akin lang, Sir Danny, kailangan talaga natin ipakita na itong impeachment na ito ay sagrado na proseso ito. Hindi basta-basta mo lang na kung sino lang pag wala yung Secretary General ay kung pwede mo nang hayaan o payagan kung sino-sino lang doon sa opisina niya na tanggapin ito. Na may panunumpa, may proseso, may verifikasyon at yung Secretary General na pipirma at siyang titatransmit doon sa Speaker's Office, Office of the Speaker. Kung sino-sino lang, papayag ba tayo? Para sa akin, hindi. Kasi accountability ng Secretary General yan. Siyang custodian talaga. So nagkataon po na siya dyan. Ngayon na nandito po at resumption, sinabi na nga po ng Secretary General, handa naman po siyang tumanggap ngayong araw kung may babalik doon at magpa-file. Kasi karapatan naman din ho talaga nila na mag-file sila at matanggap ang kanilang reklamo, no? Yun po yung actually yung issue dito sa taong bayan at naiintindihan natin para tatanggapin ba ang next. Sinabi naman ng majority leader, sila naman nag-block. Malinaw na hindi ba block yung ano yung complaint na yan. Tsaka kung ang importante ring component dito, binanggit nyo kasi, di ba, justified na wala rin talaga yung mismo mag-administer at tsaka yung Secretary General na meron ding engagement at tsaka walang session. Tapos, yung isa dito, di ba dapat meron mag-i-endorse na House member na mukhang wala din yata na isa sa mga provisions sa Article 11 ng pagpapile ng impeachment complaint. Tama ba?
Oo. Tama po. At may tatlong modalities po yan sa konstitusyon, no? Isa po nga doon, kung ibig sabihin hindi po sila miyembro ng Kamara, ay kinakailangan po may mag-endorso na miyembro ng Kamara. Tulad po nung ginawa ni Attorney Jesus, yung unang complaint. Andre De Jesus, yung attorney. Oo. Dahil hindi ho siya, private complainant po siya, hindi ho siya miyembro ng House, ay talagang may kinakailangan na mag-endorso. Ang nag-endorso nga po si Congresswoman Jet Jet. Mesay. Oo. Yes po. Yung sa Makabayan naman po, mayroon naman pong endorsement sila. May na-endorse na mismo sila, mga kaibigan po natin sa Makabayan Black ang nag-complain. Nagkataon lang po na wala doon. Tama. Oo, si Tino. Wala po doon yung Secretary General. Yung pangatlong grupo po, wala sa pagkakalam ko, wala pong nag-endorso doon. Kaya maski nandun po yung Secretary General, mukhang hindi rin matatanggap kasi under the Constitution, kaya lang kinakailangan mayroong mag-endorse na ano. Ang simple lang po ang aking position dyan, Sir Danny, no? Kung ako po yung magpa-file halimbawa, hindi ko hayaan na basta-basta lang sinong tumanggap. Kasi baka magkaroon ng problema Tama naman. Kung ako yun kung ako yung talagang gusto ko, makasigurado ako na kung sino man tatanggap ay mapupunta doon sa dapat Na-comply lahat yung rules ng impeachment. Hindi ko hayaan kung sino-sino lang tumaganap. Tama naman. At ko gagawin yun. Kung ako yun kung ako po magpa-file. So, ang position ko lang po dito, ang impeachment complaint, hindi ho ordinaryo na complaint ito. Hindi ho to araw-araw ay may nagko-complain. Hindi ho araw-araw nakikita po natin. Sagrado po ito. It's a sacred duty, no? Specified by the Constitution as sui generis. Ibig sabihin, it's one of its kind. Kakaiba ito sa lahat ng proseso na alam natin, nakikita natin, no? So, yun lang po yung position ko. In fact, kaya ako lumabas at in-explain ko po yun, not necessarily to defend the Secretary General, but because she can defend herself quite well. No? Pero pero para for the sake of discussion. Intindihan din ng ating taong bayan na ito yung klaseng protocol, ito yung klaseng long-standing practice po sa House of Representatives. Dahil kayo na rin ho ang chairman ho ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Alam ko nag-resume na ngayon actually 26, 'di ba? January 26 ang session. Alam ko ang Makabayan Black will file this afternoon ba? Tama ba yung kanilang complaint, impeachment complaint, yung grupo nila today? Yun din po ang narinig ko, no? Although hindi ko actually alam kung ano yung plano nila. Pero narinig ko din po sa mga interviews na mukhang magpa-file din po sila. Yung grupo ho nila Mike Defensor, ngayon din ho ba? Ano ba ang feedback ninyo? Yung mahirap. sila, Topacio. Wala akong communication sa grupo mo nito, hindi ko talaga alam. Antayin na lang po natin mamaya kung may magpa-file. Pero ang importante rin, dapat merong yung sa grupo ho nila Mike Defensor kasi nagpa-press con sila nung na-reject 'di ba? Ang feeling nila dapat daw provision of the law, mga ganon. So ibig sabihin, dapat merong mag-endorse at hindi pwede yung anonymous lang, yung meron daw 3 na mga members daw ng House na ini-endorse yun pero hindi nila sinasabi pangalan. Hindi po pwede yun, 'di ba? Hindi siya magiging verified impeachment complaint kung wala po talagang dapat may lalantad, no? Tama? Maglalantad. Hindi po pwede yun. Kasi meron talaga pong maglalantad na miyembro na in-endorso ito para mapunta doon sa Committee on Justice, no? Kung saan po mapunta yan. Kasi Committee on Justice po yan ng gusto ko lang po linawin, no, Sir Danny, no? Sige, go ahead. Yung sinasabi nilang rejection, medyo i-clarify lang po natin. Sige, para maintindihan ng mga nakikinig. Kasi pag sinabi po pong rejection, hindi natatanggapin. Yung pa sabi ko, pauna kong salita, no? Iba po yung hindi natanggap nung oras na yon. No, kasi ako naiintindihan ko yung mga staff doon sa Office of Secretary General kasi karamihan po dyan sa kanila matagal na po sa Kongreso. So alam po nila yung protocol. Siyempre, hindi mo naman pwedeng isisi sa tao na kumbaga walang authority na tanggapin. Kaya matatakot ka kasi ayaw mo. Wala nga yung Secretary General. Ayaw mo baka magkaroon ng problema technically or legal man tapos sayo pa pasisi. Hindi naman niya po pwedeng i-attach yung signature niya doon. Tapos i-transmit niya sa So parang kung ako hindi ko sila masisi kung yun ang ginawa ng mga ordinaryo na mga empleyado sa Office of the Speaker, Office of the Secretary General. Ngayon po, lumabas naman po ata ng
ng statement ang opisina ni Secretary General. Natatanggap ngayon na nandito na po siya. Kasi unang-una, wala pong may alam kasi on recess po ang House. Oo, kaya nga, recess pa nga. Wala pong may alam kung kailan, anong araw magpa-file yung gusto mag-file ng complaint. So, ang pagkakaalam ko, ang Secretary General pumunta po sa Taiwan dahil meron po siyang i-receive na award doon. Kaya So, nga. nagkataon lang talaga na nandun siya. Ngayon na nakabalik na po siya kasi resumption ng session, dapat po nandiyan ang Secretary General. Nagsabi naman po siya na open naman po yung kanilang opisina. Tulad po nung nangyari, mga impeachment processes before nung mga nakapang araw. Yung dating Pangulo, Estrada, tumanggap po yung mismong Secretary General. Yung si Chief Justice Corona, tumanggap po ang Secretary General. Yung kay Vice President Duterte, ang Secretary General. Dahil alam po sa House of Representatives, kasi silent po ang Constitution dyan. Pag silent ang Constitution, pinagbibigyan niya inuubayan niya dun sa ahensya kung saan dapat pag-usapan itong mga bagay-bagay. In the case of impeachment, sa protocol and procedure, pagdating sa receiving at saka transmittal and filing, ay silent po dyan ng Constitution. Ibig sabihin po, ipinapaubayan niya sa House of Representatives na mag-adapt ng sarili ng procedure and protocol. So it's a long-standing practice po. At nakita po natin doon sa in the previous impeachment complaint na sila pong tumatanggap, Secretary General, in person dahil alam po nila at lahat ng mga sa Office General kung gaano kasagrado at kaimportante at kaseryoso ang impeachment. We fully understand lahat yung pinapaliwanag nyo na dapat inobserve yung strict protocol, no, na yung talaga Secretary General lang ang legit natatanggap po ng mismong complaint at saka merong panunumpayan, verified na complaint, no? Yun ang sinasabi nyo. Anyway, pupuntahan ko lang isa pang topic, napaka-importante rin ho ito ngayon na mainit na tinatala kayo, Kong Adyong, yung tungkol dito sa Anti-Political Dynasty Bill, yung party list amendment na tatalakayin ngayon sa Senado. Ano ho ba ang saloobin nyo rito? Kayo na rin yung chairperson ng suffrage and electoral reforms. Una-una, 20 versions po ang natanggap ng ating komite patungkol sa anti-political dynasty. Matagal na pong usapin ito, Sir Danny, di ba? 38 years na nga, bata pa. Lahat kami reporter na matatanda. Noong pa namin sinusulong yan, pero mukhang hindi talaga pumapasa sa House. Pero kayo ba, confident sa 20th Congress, this is something na dapat way of redemption din para sa image ng House? Tama po, kasi matagal na po itong pinupush ng ating mga kababayan, ang publiko. Nagkataon lang po na nandito na nga po tayo sa problemang ito about flood control issues, etc. So may nadadawit po na mga politician. So kaya medyo lumakas this time yung momentum po nagpo-push ng anti-political dynasty dahil nakukonek po nila ito sa pag hindi magandang implementasyon ng mga infrastructure na program. So sabi ko nga po, hindi lang ho sa mga ating mga kababayan itong push ng anti-political dynasty. Maski po sa loob ng Kamara. Isipin niyo po, 20 version. Tinanong ko nga po yung aking Secretary Comsec. Sabi ko, ito ba yung first time na naka-receive tayo ng ganito karami? Mukhang first time po. Ang dami, 20. Kaya nga problema ko, Sir Danny, paano ko i-consolidate itong mga... At saka yung yung acceptable na provision kasi maraming mga version di ba? Pero ang dami rin parang hindi conforme doon kay sa Speaker Bogie D at saka yung iba pang pati kay Sandro Marcos hindi rin daw acceptable. Pero ngayon, dapat yung rin yung pwedeng matanggap ng taong bayan, siguro mga compromise na provision. Lalo na itong amyenda dito sa party list na somehow na parang nasa lahu-lahu yung itong pati yung marginalized sector hindi talaga nare-represent ng tama, Kong Adyong. Tama po. Kaya nga po it's a high time na para i-revisit bisitahin po natin itong mga panukalang batas na to dahil naaayon nga po sa kasulukuyan na politika dito sa ating bansa. Tama po yung sinabi mo. May mga version po dyan sa Reform Anti-Political Act, Reform Party List Act na gusto nila hindi po maging extension. Iba po sa mga isa pang version dyan, gusto nila hindi maging extension ng mga other political groups. Mga families, mga political families, ginagamit basta may pondo lang.
Tama po. So kailangan po talagang magkaroon po ng strict compliance ng requirement, no? Kasi unang-una, ano ba talaga yung marginalized sector? Kasi kailangan mo talaga makita yung ma-measure kung totoo ba, legitimate ba yan, kung meron bang organisasyon, meron ba nagko-conduct ba sila ng annually na convention, meron ba silang mga headquarters or mga pagtipon-tipon sa bawat region. I think these are the things that Yes. we can see and make sure na kung meron pong mga pasilidad, merong organisasyon, merong annual ka convention, Yeah. doon mo makikita kung legitimate itong ganitong Yeah. klaseng party list. So isa po yan sa pinapanukala para magkaroon ng requirement para mapakilala kung ano talaga yung lehitimong party list organization. Isa po yan sa mga pinapanukala. Pero definitely, Sir Danny, sabi mo nga kanina, talagang medyo mahigpit yung usapin itong anti-political dynasty. Kung babalikan ko lang po, dahil sa aside from matagal na to pinag-uusapan, pangalawa, yung legal na terminolohiya, no, na po pwede natin ma-apply dito sa anti-political Sige, political okay. dynasty na medyo acceptable, no? Acceptable. Kaya nga po ang gusto natin Tama. i-invite po natin is yung mga former justices at mga deans of mga legal schools luminary. Oo, tama. para ma-legal luminaries, para matulungan po tayo kung paano natin to Hihimayin. isa sa batas Tama. at na-acceptable sa lahat. Oo. sa lahat. No? Oo. Pero what I can assure you, Sir Danny, is hindi po tayo lalabas dyan ng Okay. committee report or kung Yeah. ma-reconsider man natin na hindi na ayon sa batas at sa Constitution. Ayaw naman natin na may mag-file Sige. na naman sa Supreme Court para strike down as unconstitutional. Yun ang Sige po. gusto nating maipasan. Sige, umaasa ko kami na somehow merong traction at talagang ano na yan, Bukas ma-approve na na po yan. yan. Bukas na po yan, Sir, Kaya Sir nga. Danny. Bukas na Okay. po tayo mag-initial deliberation ng mga panukalang batas ng anti-political Sige po. dynasty. Maraming salamat to. Good luck ho. Thank you very Maraming much. salamat, Sir Danny. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Yan ho ang 1st District Congressman ng Lanao del Sur, House Assistant Majority Leader, Chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, at syempre Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, walang iba kundi si Congressman Zia Alonto Adyong. Ang oras, 10:43 in the morning. Okay, magko-commercial break lang ho kami. Wag ho kayong alis, hindi po tapos ang programang Kabayan. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!